Lalo na kapag pumapasok ka din sa mga eksena. Pero sa kapila nun, kapag magaan kasi yung mga taong katrabaho mo, kahit gaano kahirap yung ginagawa niya, napapagaan niya. Nakakatawa, na-surprise ako na napakahabol niya bilang isang katrabaho. Saka yung dedikasyon niya. Kumbaga kung ano yung pagkakakilala ko kay Angel sa loob at labas ng pelikula o ng telebisyon, ganun siya nung nakilala ko siya, ganun siya. Napakabait, napakahabol. Ang kasama rin po natin ngayon ang production manager ng MMK, si Miss Roda de la Serna. Gusto ko i-follow up yung tanong ni Alan. Paano na-acquire yung kwento? Can you tell us kung paano nyo nakuha yung kwento ni Nako niya, Bali after nung mayari insidente, meron isang feature na tumatak sa amin, yung magkaibigan na namatay, magkatabi sa libingan. So nung pinuntahan namin yung pamilya, initially isang kwento lang ang pipiliin namin. Pero dahil magkadikit sila, hindi namin mapaghiwalay. Yung Seaborn na assault team, sila yung nakapatay kay Marwan. Ang backup, yung team ni Gary Arana. Ito yung pinoportray ko ni Coco. So magkaibigan sila, nasabi nga ni Arana, pag umalis tayo dito, mamamatay ang Seaborn. So parehong nagsakripisyo para magampanan kung ano yung inuutos sa kanila. Hindi namin mapaghiwalay talaga yung kwento. Hindi naging mahirap para sa amin na kuhanin ang kwento. Kasi right after na ma-interview ng ABS-CBN, ang RNG natin doon, pinasabi kagad na interesado ang MMK. So hindi na sila nag-entertain ng kahit na anong network para kausapin. So for television, kayo lang in-entertain nila? Apo, kami lang. In fact, nung dumating kami, nandun ibang network. Pero ang sabi nila, ABS lang ang kakausapin namin. Na nakakatuwa kasi pinagkatiwala. At itong dalawang taong to ay mga officers, mga leader ng kanilang command. Kasi sabi nga namin, ito yung pinakahinga namin eh. Siguro, after na magawa namin yung isang proyekto, minsan, dito namin na haharap yung ibang challenge as an actor. Kasi alam namin na dapat every time na gagawa kami sa MMK, dapat handa kami. Hindi lang emotional, physical, na katulad to, siguro sa nakailang MMK na ako, pero ito yung pinakamahaba na gawa ko kasi 4 days ko to shoot, and then meron pang training, and then sabi ko nga kahit nakasabay na gumagawa ko ng pelikula at ng Once Upon a Time, pero sabi ko nga, kasi pag sa MMK dapat ready ka, kasi alam mo, special yung ginagawa mo. Kaya yun po. Kaya sabi ko nga, every time sa bawat artista, alam ko na parang kapag gagawa ka ng MMK, napaka-special nito para po sa amin. Kasi para po kami talagang gumagawa ng isang proyekto na talagang pinaghahandaan namin. Ayun. Okay. And now, From Zamboanga, nagpalipad sila, nagpadala sa amin. para magamit nyo. Para magamit namin. Kasi ito yung mga hindi na natin nakita eh, hindi alam lahat ng tao na fully equipped sila nung sumugod sila doon. Apo. Bakit Even nangyari yung yun? Okay. Dito Bong, go ahead. Bago lumabas yung resulta ng investigation nila o after? Kasi meron bang ganun na kailangan sundin na patakaran? Wala naman po. February pa lang po nag-start na kami. Nagkakausap na po kami nila Coco tungkol sa project na to. Kaya lang maraming kailangang paghandaan. Kasi research-based nga po. Ayaw namin magkamali, ayaw namin mapulaan. So every step of the way, in coordination po talaga with Sam. Sila yung papalit dun sa 55th na isa lang ang nag-survive. Sila na ipapadala sa Zamboanga. Totoong ano? Totoo po. At may survivor kami kasama habang nag-shoot. Must be. Okay. Friends na po sila ni Coco. Okay, more questions? Sa mga friends natin vloggers who would like to ask questions. Si Mami Jo, siguro yung mas gulat-gulatan as if hindi ko nahanapin. Yes. Siyempre, mataas ang pagtingin ko sa ating kapulisan. Honestly, namin ko, kung dahil sa nangyari to, ngayon ko lang nalaman na meron palang tinatawag na SAP o Special Action Force. Hindi ko akalain na, kasi sila sila yung mga pulis na hindi sila yung kapag nakagawa ng isang kumbaga meron silang kailangan ayusin na problema, na-accomplish nila, tapos magpapa-interview. Sila yung mga lagi nasa likod. Kasi for the security purpose, yun ang inaano nila na parang hindi sila maharap sa media. Tapos nung nangyari nga ito, sabi ko,
yung training na ginagawa nila, yung preparasyon, yung pag-aaral, hindi yung basta makatapos ka lang sa PNPA, tapos after that, mag-iisap ka na. Hindi, marami ka pang mga training na dapat kunin, may commandos, scout ranger, at maraming pang iba. Kumbaga sabi ko, dun pa lang, yung sakripisyo at dedikasyon na ginagawa nila para makapasok dun, sobrang hirap na. Yung, sabi ko nga, bakit? Kasi ang alam ko, ang pulis, di ba, nakalistino sa Manila, tapos yung mga nanguhuli dito sa atin sa Manila, sa mga masamang loob. Meron pala mga pulis na parang, na pwede sila sa bundok at pwede rin sila dito sa rural. Kumbaga, sabi ko, may ganun pala, no? Sabi ko, tapos, yung dedikasyon nila, iba yung pagtingin. Basta iba, every time na kinakausap mo sila, iba yung mentalidad nila. Iba yung para sa akin, iba yung pagkatao nila eh. Yung napaka-humble. Sabi ko nga, dati akala ko ang ganun yung military, akala ko military lang. Sila kombinasyon. Sabi ko, meron pa. Sabi ko tuloy sa sarili ko, kung magkakaroon ako ng pagkakataon, sabi ko, gusto ko rin maging SAP. Kasi, bilang lalaki, lalo na ako, parang minsan gumagawa ko ng mga action, sabi ko nga, ang sarap pala ng ganun, no? Tapos tinatanong ko sila na parang, anong dahilan kung bakit itong pinasok yung trabaho? Wala. Sabi lang nila, yung dedikasyon, yung kagustuhan mo makatulong sa bansa mo, protektahan yung bansa mo, at para rin sa pamilya mo. Kahit na alam mo na kahit yung kinikita nila na hindi enough para tustusan yung pamilya nila, yung titiisin nila yung mahabang panahon na hindi makakasama yung pamilya nila. Sabi ko ako nga lang mawalay lang ako ng ilang linggo sa pamilya ko, parang ang bigat-bigat na. Sabi ko, what more yung tipong aalis kayo, pupunta kayo doon na alam mo yung kakaharapin nyo na baka sakaling hindi na kayo makabalik sa pamilya nyo. Kumbaga sabi ko, napakaraming mga katangian nila na todo ko talagang hinangaan. Bukod dun sa sinasabi ko nga, hindi dahil gusto lang nilang humawak ng baril, kundi alam nila yung gusto nilang pasukin, alam nila yung pinapasok nila, alam nila yung pinanindigan nila, at kung ano yung prinsipyo nila sa buhay nila. Okay, Mami Jo. Wala ako sa posisyon para magsalita about sa ganung kalalim na issue. Kasi syempre, inaamin ko, hindi rin ganun ng kalalim ang aking kaalaman tungkol sa mga bagay na yan. And then syempre, ayoko naman makaapak or ayoko magdunong-dunungan sa mga aspeto na yan. Kami kasi ginawa namin to dahil gusto namin bigyan ng muka ang isa sa mga hero dito sa ating SAP na sa mga polling 44 na Kumbaga para sa akin, ayokong malalimin, ayokong magbigay ng malalim na opinion kasi baka magkamali ako or alam niyo yun. Kasi siyempre, iba naman yung tungkulin ko bilang artista. Pero sabi ko nga, napakalaking naging inspirasyon ko. Kumbaga sabi ko nga, alam ko, kung minsan dumadaing ako sa hirap ng trabaho ko. Pero meron pala mas mga tao na mas dapat hangaan at mas dapat kuwanan ng lakas ng loob pagdating sa ganung aspeto lang na pagdating sa trabaho at dedikasyon sa buhay. After doing this, Ang ABS-CBN tumutulong nga na hindi pinapaalam sa kahit anong bagay. Nung pinasok namin to, alam namin na parang kung ano yung maibibigay namin suporta o tulong sa bawat pamilya. Yun po. And then kagaya rin ako, sabi ko, marami kasi, para sa akin kasi mas sincere yung ganung pamamaraan na hindi mo na kailangan sabihin or kung ano man, hindi mo na kailangan ipangalandakan kung ano yung plano mong gawin or kung ano man yung gagawin. Kumbaga para sa amin, kung ano man yung maitutulong namin, sinisigurado namin na parang kahit pa paano may ma-share at may maitutulong kami sa kanila o sa pamilya namin. Do you have a built-in belief now, by joining SAP, you're 99.9% sure again? Malamang po. Kasi talagang sabi ko nga, bago sila pumasok doon, talagang sinasabi na sa kanila yun. Na sabi nga po nila na parang kalahati talaga ng paa nila every time na may operation sila nasa husay na. Talaga. Kaya honestly, nung tinanong namin din sa mga kasamahan lang naiwan, sa kasamahan lang nailigtas, anong masasabi nila sa nangyari yun? Tanggap nila. Kasi alam nila yung pinapasok ng trabaho. Siyempre nga lang, mahirap din tanggapin na kapag nandun na sa totoong sitwasyon. Siyempre iba naman yung nararamdaman ng pamilya nila. Pero yung mga kasamahan nila, alam nila na pag pumasok sila sa ganong klaseng trabaho, alam nila na kalahati ng buhay nila ay maaaring mawala o hindi nila makasama ang kanilang pamilya. sabi ko kanina, gusto mo. Honestly, sabi ko nga kung hindi ako naging artista, dalawa lang naman gusto ko na. Gusto ko maging boksingero.
Gusto ko maging pulis. Gusto ko maging cook. Tatlo pala. Ayun. Boksingero at saka Oo. Ngayon nalaman ko na may ganun palang ibang side ng pagiging pulis. Gusto ko maging SAT kasi iba yung ano mo. Actually, no? Kaya para Special Action Force, mas skilled sila yata. Oo, elite. Okay. House Angel, yung role nyo is mag-asawa? Girlfriend po. Si Angel po dito, siya si Suzette, yung girlfriend po ni Sir Gary Irana. Ano siya, lawyer po siya dito. And then, yun nga, maganda kasi yung kwento nila eh. Pwede ko yung kwento. Dapat, actually na ganun sila eh. Kasi nga dahil sa sobrang busy rin ni Gary Irana, ni Sir Gary, wala siya halos time para gawing in grande o sweet yung pagpo-propose niya kasi lagi siya nasa duty. Parang one time pumunta lang siya dun sa binigay niya yung singseng at sinabi niya saka tayo mag-usap. And then, yun, si Suzette kasi, mataas din yung pangarap niya as a lawyer. And then, yung gusto ni Gary sana, makapag-aral pa siya abroad. Actually, nag-aaral siya abroad nung nangyari yung incident. Nasa Switzerland, tama ko ba? New Zealand. Nasa New Zealand siya that time nag-aaral. Kumbaga, yun ang pangarap nila eh. Sabi ko nga, nakakainayang kasi napakagandang kombinasyon. Isang lawyer, tapos isang SAP, diba? Tapos what more kung magkaanak pa sila, alam niyo yung gusto nila magsilbi sa bansa natin. May po. Next step. Napakalayo naman po. Kasi talaga sabi ko nga, ang tinakil naman dito, ang hangarin po namin, yung mabigyan lang ng muka, mabigyan ng kwento kung ano ba yung pagkatao nung isa sa mga hero natin. I don't think so naman na parang magkakaroon ng ganung angle. Kasi sabi ko nga, kami naman, alam naman namin yung responsibilidad namin bilang artista. Kumbaga, conscious naman kami sa mga bagay-bagay. At alam din naman namin na marami pang proseso tinatakbo itong nangyari. Pero naniniwala ka na makakakontribute sa emotions ng mga makakapanood yung story na pinagdaanan ng mga isa. Depende rin po eh. Sabi ko nga po, maaaring magugulitan nila kung ano yung nangyari. Base rin po sa kwento niya kanina. Pero sabi ko nga po, nagkwento po kami base sa katauhan ng character. Hindi po kami tumakas sa pinakamalalim na issue kasi nga, syempre sabi ko nga po, hanggang ngayon po ongoing pa po yung mga pangyayari. Okay. Actually, pagkakaalam ko po, mayroon na pong gumagawa ng pelikula to. Pero sabi ko nga po, bakit po hindi? Kasi sabi ko nga po, hindi lang naman po, napakarami po nila, napakarami pang magandang kwento ang pwedeng ikwento. Kasi sabi ko nga po, hindi lang naman ito about tungkol sa nangyari. Kung alamin niyo po, napakaganda ng mga background story nila, kung paano sila nagsimula, ano yung kwento nila sa pamilya nila, ano yung kwento nila sa asawa nila, sa kwento nila sa girlfriend nila, napakarami. Kumbaga, iba't ibang pagkatao yung bawat character na ng mga hero po natin. Kumbaga, napaka-interesting at napakasarap yung ito. Napakarami pa pong story. Walter. Since special tribute, meron pa sa endang MMK? MLK, anong kato? Actually, sabi ko nga, nung nag-training kami parang sa medyo may knowledge na ako about ano. Kasi nung nung naisap ako dati nung sa Latay BB, nag-training na ako for military. Pero sabi ko nga, meron sila iba-ibang faction. Iba-iba silang training na ginagawa bawat position. Namiss mo ba ko? After a long time, tagal mo hindi nagsundan-sundan. Oo naman po. Kasi sabi ko nga, bawat lalaki naman, parang lalo na pagbata ka, gusto mo action. Nakakatawa lang ngayon kasi kahit pa paano, bumabalik. Hindi man sobra-sobra, pero kahit pa paano, gumagawa na ulit tayo ng ganitong mga ganitong konsepto, di ba? Kasi dati talaga parang, kung papansin natin, talagang namatay talagang nawala yung mga action movie, ganyan. And then, kahit pa paano ngayon sa soap, nagagawa, and then ngayon sa MMK, ngayon, ito pa na si ER, gumagawa po siya ng mga action movie. Nakakatawa kasi sabi ko nga, sinyalis yun na nabubuhay po yung industriya natin. Kasi muling bumabalik yung mga dating nagagawa natin. Kung ano yung last episode of the 4 years ago? 4 ba yun? 2 years ago. 2 lang. Yung underground Ayun, boxer. dream niya yun eh. Boxer naman ako. Pero Sige. underground boxer. Ay, Mia. Busy.
Oo naman po. Don't you have plan to put this into film? Bilis mo ito mga kasama. Pero syempre, pina-research sa amin ibang mga kwento na Marami pa. Wala naman po. Sabi ko nga minsan, kasi talaga, sabi ko, ulit-ulit ko yung kwento. Wala sa inakala ko o kahit sa panaginip ko na magiging artista ako. Pero minsan sabi ko nga, siguro destiny, kahit minsan kahit anong bagay na, hindi, ayoko yan, hindi, okay lang. Pero sabi ko nga, hindi mo mamalayan na dadaling ka niya kung saan ka. Siguro sabi ko nga, ginawa akong artista kasi meron din akong calling, meron din reason kung bakit ako nandito. Like, sabi ko nga, siguro ginawa akong artista para mabigyan pa ng mukha yung isa sa mga hero natin. And then, yun siguro po naging purpose ko. And gusto mo pa bang makasama si Angel Locsin sa isang Hindi lang pumutol. Kung magkakaroon kami ng pagkakataon, sana magkaroon ng teleserye. Tagal na yan eh. Oo. Actually, nakakatawa nga yung kwento namin dalawa. Every time na nakikita kami sa kahit anong party or whatever, anong occasion dito sa ABS-CBN, lagi kami nagsabi, trabaho naman tayo, tara, ganyan. Tapos ang nangyari, dumating yung time na tinawagan ako nila Roda na para mag-present sa akin ng kwento, bibigyan na sa amin script. Nagulat ako, sabi niya, kakasapin ko daw ni Angel, binigay kay Angel yung phone. Ako na kasama mo dito, ako na, as in from bahay, kakalis ko lang ng bahay, hinintay niya ako dito sa ABS-CBN. Siya nag-ayos ng schedule namin at lahat-lahat dahil gusto niya magkatrabaho kami dalawa. Ako sobrang tagal ko nang hinihintay na magkasama kami. Hindi kami mabigyan ng pagkakataon kasi yung mga schedule namin, kung may ginagawa ko, so siya ang libre, kung ako naman libre, siya naman may ginagawa, hindi magkatugma. And then parang dumating yung pagkakataon na kami nang gumawa ng paraan para magkatrabaho kami. And then yun, sabi ko nga, at pagkatapos noon, ngayon naka-experience ko siya makatrabaho, na sabi ko nga, yung tao niya na, una, napakalambing, napakamapagbigay, alam niyo talaga darating siya sa set, magdadala na sa damakmak na pagkain para pakainin lahat ng mga staff at lahat ng staff. Ganun siya. Tapos kahit na ang call niya pa, so gabi pa, darating yung hapon pa lang nandun siya. Kaya tawag nga namin doon barkadahan eh. Kasi kahit pack up na, nandun pa kami dahil nagkukwentuhan kami. And then nag-enjoy kami sa kwento ng mga tao doon. Yung mga sabat tinatanong namin kung anong nangyari, kinakamusta namin sila sa pamilya nila. Kasi talaga hindi biro, hindi kayo maglalaro, talaga yung dedikasyon. Pag naglulokon nga kami para to sa feeling, para sa pagmamahal ng bayan. Ganun kami kasi nga, natatapos kami alas 12 ng tanghali, kinabukasan, 10 o'clock, kanina at least medyo maaga-aga, 11 a.m., tapos kanina, almost 6, diba? Almost 6 a.m. And then, ako hindi ko makalimutan talaga kanina, kahapon, habang shoot kami. Kasi una, ang bigat talaga ng best nung pinasusuot sa amin. 35 kilos, tapos may mga magazine pa yun, tapos plus the barrel, tapos plus the boots, yung mga ano. Tumayo ka lang, honestly, kung hindi ka sanay sa training, talagang babagsak ka. And then syempre, kailangan namin panindigan yun dahil nandun kami bilang artist at yun ang ginagampanan namin. And then, yung pagod, talagang sabi nga namin, kukunti ba lang yung tinatakbo namin, talaga parang hingal kabayo na kami sa sobrang hirap. And then talagang kapag nagsasabog, nasin talaga, totoo na yata ito ha. Kasi lalapit talaga nung sumasabog, and then talagang totoong barilan kung barilan. Talagang, sabi ko ngayon support ang binigay sa amin naman ng MMK na talagang parang pagandahin at talagang gusto namin ipakita na parang totoo talaga kung ano yung totoong nangyari, talagang in-achieve namin. Kaya kahit nga yung tulay, honestly, sabi ko, grabe naman yung location na to, parang totoo. Kasi talaga kung ano yung nakita natin, kung ano yung napalad namin, almost the same kung ano yung pinag-shoot yung nakita natin. Sa Laguna, Lumban, Laguna po. Yan po. Sakto-sakto kasi meron, kung makikita ito, merong ilog, and then after the ilog, maisan, and then after that, mahabang field na palayan. Ganun po talaga yung pinag-shootingan natin. 5 days stay. Actually, 5 days siya. Ako po 4 days. And then tomorrow, mag-shoot sila para kay DJ ko. Ilang araw na? Araw lahat. Baka 5 to 6 days po. Tapos ka na. Actually, tapos kami na Angel po natapos na yung kwento namin. And then bukas ang kwento ng DJ. Kasi, ang kinaganda po dito, nagtatahi po yung kwento namin. Hindi siya episodic na, kwento naman ganyan. Kumbaga magkasama kami na sa kwento po.
Sana walang nalagas na buhay. Pag nakilala natin si Gary at saka si Tyrus, ang iisipin natin, sana nandito pa sila. Nung makaharap namin yung pamilya, very emotional. Sabi ko nga nung kakwentuhan namin sila, feeling ko kamag-anak ako na nawalan din. Dahil yung pagkatao nila, kung paano sila pinalaki ng magulang nila, kung paano nila dinisiplina yung mga sarili nila para matupad yung pangarap nila, panghihinayangan po talaga natin. Kunwari si Gary, nursing siya, second year, pero hindi niya binitawan yung pangarap niya maging isang pulis, at hindi basta-basta pulis. Maraming training ang pinagdaanan niya. Even si Tyrus na self-made, kung ano nung trabaho pinasok niya para makatapos ng pag-aaral. At dahil sa kaibigan niya si Gary, naging pumasok din siya sa PNPA at pumasok din sa isang, sa SAF din. Kasi pareho sila ng pangarap. Gusto nila ng pagbabago. Gusto nila na magkaroon ng mapayapang Mindanao. Ganun po kalawak yung pangarap ng dalawang taong yun. Kaya kung meron akong gustong sabihin ngayon, sana nandito sila. I'm sure merong mas malalim na dahilan kung bakit sila nawala. Pero sana yung pangarap na yun merong magpatuloy sa pangarap na yun. Binibigay ko sa mga pamilya nila. Bawat kwento pa ng MMK. Apo. Okay. May questions in the back? Yes, for Coco, if you had a chance na makakausap or sa hinep or something si Gary, ano yung Matutulog muna siya bago niya makapasok sa panahon. Actually, alam mo to, nung tinatanong namin yung mga kasamahan nila, so, honestly, kagaya ko ng lahat, syempre po nalungkot. Nakakano talaga. Kasi lalo na nung napanood ko yung sa YouTube, talagang nanghina talagang. Sabi ko nga, masakit talaga para sa atin, sa bawat Pilipino. Wala naman, I'm sure, wala naman may gusto lang. Pero sabi ko nga, minsan, para sa akin kasi lahat ng bagay may dahilan. Pangit man na naging daan, pero I'm sure may reason to kung bakit nangyari itong bagay na to. Ayoko lang siyang isipin na parang kasi may kapabayaan, may kakulangan, hindi ganun. May dahilan to kung bakit nangyari ito. At kung ano man yung purpose niya, yun ang hindi pa natin malalaman. Dahil sigurado ka, kahit pa paano, may mangyayari po dito. Okay, with that last question from Alan Diones, thank you for coming. Ito na po sa Sabado na po. Miss Roda, please give us details of the airing itong MMK sa Fallen 44. Dalawang episodes po ito sa April 25 at May 2. Panoorin niyo po. Tyrus at saka po ni Gary. And of course, our dear primetime king Coco Martin. Ayun, maraming salamat po ulit sa panahon ninyo. Sana po supportahan ninyo sa Saturday na po, MMK.